10 signs na ayaw ka ng mahalin ng babae. Makinig ka para malaman mo. Number 1, napapansin mong nakikipagkita na siya madalas sa kanyang mga kaibigang lalaki. Number 2, naboboring na siya kapag ikaw ang kausap o kasama niya. Number 3, mas gusto na lang niyang lumabas at makipag-bonding sa mga kaibigan niya kaysa sa'yo. Number 4, ayaw niyang makipag-holding hands sa'yo, private man iyan o public. Number 5, kapag nararamdaman mong halos wala ka ng lugar sa relasyon ninyo dalawa. Number 6, binabara ka na niya at hindi sinusuportahan lalo na kapag kaharap ninyo ang ibang tao. Number 7, minsan ay nakikipagharutan siya o landian sa ibang lalaki. Number 8, hindi na siya humihingi ng tulong pa sa'yo. Kinakaya niya na lahat ng mag-isa. Number 9, wala na siyang ganang pag-usapan pa ang mga plano ninyo para sa future na magkasama. At higit sa lahat, ang number 10, nahuhuli mo siyang nag-cheat sa'yo. Alam mo, may mga rason kung bakit nagagawa ng mga babae yan. Marahil siguro sa ipinaparamdam mo o pagtrato mo, kaya tumigil na rin siyang mahalin ka. Kaya kung ako sa'yo, habang mahal ka pa niya, tratuhin mo siya ng tama. Tandaan mo yan. God bless. 3 reasons kung bakit ka palaging inaaway ng partner mo. Makinig ka para malaman mo. Number 1, wala kang time. Kapag halos wala kang oras na naibibigay sa partner mo at ang mag-update man lang ay hindi mo nagagawa, malamang magdedemand iyan sa'yo at asahan mong aawayin ka niya kasi wala kang oras sa kanya. Number 2, kapag hindi niya maramdamang andyan ka para sa kanya. Alam mo yung magkasama kayo pero parang wala ka. Nagkukwento siya tapos hindi ka naman nakikinig sa kanya. Asahan mong aawayin ka na niya. Nai-invalidate kasi yung feelings niya. Number 3, hindi ka nagbibigay ng assurance. Kaya siya laging nag-overthink at nagsiselos kasi ikaw mismo ay walang ginagawa. Hindi niya magawang magtiwala sa iyo at maging safe siya dahil ikaw mismo ay hindi mo na ibibigay ito. Marami pang mga rason, pero kung gusto mo pang malaman ang iba't ibang mga signs at advice, follow mo ako at share mo itong video. Tandaan mo yan. God bless. Huwag mong ini-ignore ang taong ginagawa ang 5 bagay na ito. Makinig ka para malaman mo. Number 1, siya ang unang nagchat-chat o nagte-text sa'yo. Nagkukusa at unang gumagawa ng paraan para lamang magkausap o may komunikasyon kayo. Number 2, nginingitian ka palagi na kahit inis ka na sa kanya o pati siya naiinis sa'yo, tamis ng ngiti palagi ang kanyang ipinapakita at sinusukli sa'yo. Number 3, inaalagaan ka. May sakit ka o hindi ka okay, palaging nasa tabi mo para lamang alagaan ka niya, lalo na sa mga oras na kailangan mo ng taong mag-aalaga sa'yo. Number 4, mabilis mag-reply sa'yo. It means wala siyang ibang kausap at ini-entertain kundi ikaw lang at wala nang iba pa. At higit sa lahat, number 5, ini-ignore niya lahat para lang sa'yo. Pinagsiselosan mo o dahilan ng away ninyo ay handa niyang layuan at ignore alang-alang lamang sa iisang tao na ikaw sa buhay niya. Parang gusto niya sabihing mawala na lahat, huwag ka lang sa buhay niya. Kaya ito ang payo ko sa iyo. Huwag mong babaliwalain ang taong iyan, bagkus mahalin mo at ingatan kagaya ng ginagawa niya sa iyo. Tandaan mo yan, 5 signs na hindi ka importante sa isang tao. Makinig ka para malaman mo. Number 1, ikaw palagi ang nag-i-initiate na magkaroon kayo ng conversation. Alam mo yung tipong kapag hindi ka nagparamdam sa kanya, hindi rin siya magpaparamdam sa'yo. Palagi mong tatandaan na ang taong interesado sa'yo, gagawa iyan ng paraan para makausap ka palagi. Number 2,
Hindi siya marunong mag-appreciate ng bagay na naibibigay mo para sa kanya. Effort, time, and love na ipinapakita mo ay wala siyang pakialam. Yung tipong feeling mo nakakaabala ka sa kanya. Tapos ramdam na ramdam mo pang nasasayang lang ang oras niya dahil sa'yo. Number 4, kapag sinasabi mong nasasaktan ka sa ginagawa niya, pero ikaw pa rin ang may kasalanan at sisisihin niya. Yung tipong sinasabi mo ito sa kanya para maging open at mabigyang solusyon ang problema pero nagagalit siya at binabaligtad ka pa. Number 4, naiirita palagi sa'yo. Halos lahat ng sabihin mo ay nakakainis sa kanya. Number 5, lagi ka nagmamakaawa para sa kanyang atensyon. Kung talagang mahalaga ka at mahal ka niya, hindi mo kailangang magmakaawa pa. Tandaan mo yan. God bless. 5 signs na gusto ninyo ang isa't isa. Makinig ka para malaman mo. Number 1, nagkakaroon kayo palagi ng long conversation. Nagtatanungan at kinikilala ang bawat pagkatao ng isa't isa na minsan hindi nyo namamalayan ilang oras na pala ang lumipas. Number 2, nagkakatinginan kayo at biglang mapapangiti sa bawat isa. Walang salita pero kitang-kita naman ito sa mga mata. Number 3, mayroon kayong consistent communication. Wala pang aminan na nangyayari pero daig nyo pa ang magjowa sa palagiang update sa mga buhay ninyo bawat araw. Number 4, lagi kayong gumagawa ng paraan para magkasama o magkaroon ng time sa isa't isa. Bonding together and having fun na magkasama. Number 5, nagtutuksuhan kayo o di kaya naman ay inaasar kayo ng inyong mga kakilala dahil sa closeness ninyong nakikita nila. Kaya kung ako sa inyo, umamin na kayo para magkaroon naman ng label ang relasyon ninyo at masabi ninyong pagmamay-ari ko siya. Tandaan mo yan. God bless. Isa sa mga natutuhan ko sa love, once na nagmahal ka, huwag kang aasa at mamimilit na mahalin ka rin pabalik. Ang tunay kasi na pagmamahal, yung alam mong hindi ka sigurado pero handa kang sumugal. Na kahit alam mo namang hindi ka niya kayang mahaling pabalik, at least hindi ka namimilit. Okay lang. Kung hindi ka pinili, at least sinubukan mo at naging totoo ka sa nararamdaman mo. Kung nangyayari man ito sa'yo, alam kong may isang taong darating sa buhay mo. Yung taong deserve mo. Mamahalin ka higit pa sa pagmamahal na naibibigay mo. Kaya wag natin ipipilit ang sarili natin sa mga taong hindi nakikita ang halaga natin. Maraming iba riyan. Subukan mong tumingin at buksan ang iyong mga mata at puso. Tiyak may isa riyan na gustong ipakita at patunayan sa iyong mahalaga ka at handa siyang suklian yung pagmamahal na ipinaparamdam mo. Tandaan mo yan. God bless. Kapag sinabihan ka ng partner mo na gusto niya nang makipaghiwalay, tanggapin mo. Lagi mong tatandaan na ang mga taong palaging may reserba, sila yung madali lang para sa kanilang bitawan ang salitang, tama na, ayoko na, break na tayo kasi ako'y nagsasawa na. Sila yung mga taong may reserba. Kaya once na sinabihan ka at ginawa niya, hayaan mo na siya. Huwag kang manghahabol at mangungulit, lalo na kung palagi niyang ipinaparamdam sa iyo ang sakit, mapa-emotional man o physical. Binabaliwala ka at tinatrato na parang basura. Lumayo ka na kasi ipinapakita at ipinaparamdam niya sa iyong hindi ka na niya kailangan. Masakit, pero wag mong ibababa ang halaga mo sa mga taong walang pagpapahalaga sa nararamdaman mo. Palalabasin ka lang niyang ikaw ang may kasalanan para magawa niyang magpakasaya
kasama yung taong pinili niya habang kayo pa. Tandaan mo yan. God bless.